Mga kapuso, kasalukuyan po nagsasagawa ng press conference si DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo. Pakinggan po natin. Sabi nating calamity resilient, it's both earthquake and typhoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. John Patenya from Philippines News Agency. Ano pong assurance na ibibigay, pwedeng ibigay sa mga public school teachers who are demanding that their salary be increased? Yung salary increase, alam mo, hindi lang naman yan para doon sa mga kaguruan natin. Kasama na dito yung iba pang kawani ng pamahalaan. At hindi ka basta-basta mailagay natin yan sa budget kasi kailangan natin ng batas. Kamukha na lang nung Salary Standardization Law 3. Kung maalala nyo, na pasa yung Salary Standardization 3 or SSL 3 noong 2008. Pero yung implementasyon na yan 4 years. Nagsimula yan ng 2009, natapos noong 2012. Kung ano man yung panukala ngayon ay susuportahan ng ating kagawaran. So sinusuportahan niyo yung possible na pwedeng i-amend ang Salary Standardization Law? Sinusuportahan natin kung ano man yung mga batas na pwedeng isulong yung increase ng salary ng ating mga kawani sa pamahalaan. Sir, meron pa rin hong schools na ang ratio nila sa student to teacher is 1:58. Ang ideal class size po is, pagkakaalam ko, is 1:45. So paano po ang ginagawa ng DepEd para ma-address yung mga ganong concerns? Ang ginagawa ng ating pamahalaan tungkol dyan ay patuloy nating tinataasan ng budget natin para sa ganon makakonstruct tayo ng school building. Pero unawain natin dito sa syudad, medyo may problema tayo dahil wala ng space, buildable space. Kaya nga nakikipag-ugnayan tayo sa mga lokal na pamahalaan kung pwedeng tulungan tayo bigyan ng additional site, no, so that we can construct the school buildings. Number 2, siguro ang magandang gawin natin dito, tignan natin yung mga paaralan rin na kaya pa namang i-absorb yung mga estudyante. Katulad na lang dito sa Quezon City, bagamat ang batasan na makikita nyo na merong kakulangan, overcrowding, bunga na rin to sa mga late enrollees. No? Meron namang mga paaralan tayo na malapit sa batasan, katulad na lang ng San Francisco, dito sa likod o sa tabi ng SM North, na kakaya pang mag-absorb. Ang Quirino High School, banda sa Cubao, meron rin mga silid-aralan na kaya pang i-absorb yung mga estudyante natin. Ang pakiusap lang namin sana, itong mga tinatawag nating overcrowded na schools, tignan natin ilan ang porsyento na to sa total universe o schools na nasa buong bansa natin. Remember, there are 38,000 public elementary and secondary schools while we have 7,000 plus high schools. Now, if you do the math, itong mga congested na to is a small percentage, if I'm not mistaken, 0.00 something lang of the total. Maganda nang yan, pero siguro mabibigay namin yan after 2 weeks ng enrollment kasi doon lang magsa-stabilize yung ating enrollment. Yung trend, madami talagang lumilipat. Dito na rin sa mga natala natin sa command center natin, ang mga usual na dinudulog dito sa command center natin ay yung pag-transfer ng mga bata na nanggaling sa pribadong paaralan papunta ng publiko. Kaya ang nangyayari, yung issue dito ay yung tungkol sa Form 137 or 138. Ginagawa natin ng paralan yan, kaya nga makikita nyo sa likod ko, meron tayong mga hotline, sila mismo ang nakikipag-ugnayan doon sa mga dibisyon o paaralan
na para lang ma-absorb yung itong mga transferees natin. Mga kapuso, po ang pagpapatuloy ng press conference ni DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo kung saan nabanggit nga niya na patuloy ang pagtanggap ng mga papubliko eskwelahan sa mga transferees mula sa mga pribadong eskwelahan. Kailangan lang ng kaukulang papeles, kaya pwede pong tumawag o dumulog sa DepEd Action Center para sa mga kinakailangang requirements. At bukod dito, nabanggit rin at napag-usapan din yung hiling ng mga guro na dadag sweldo. At sabi nga niya na hindi lang pwede kasing basta guro lamang ang dadagdagan ng sahod dahil kailangan itong dumaan sa Salary Standardization Law at maisabatas dahil sakop nito lahat ng government employees.